Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa DWST at narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, Northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang umiiral sa bansa, partikular po yan dito sa may northern hanggang dito po yan sa may central Luzon. Kaya ang forecast po natin dito sa Cagayan Valley kasama ang probinsya pa ng Apayao at Ilocos Norte. Makakaranas po kayo dyan ng may hinang pag-ulan, dala po yan ng hanging amihan. Dito po sa may central Luzon, kasama ang nalalabing bahagi pa ng Cordillera at Ilocos region, makakaranas naman po kayo sa inyong lugar ng isolated light rains. Para sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng bansa kasama ang Visayas at Mindanao, ganoon din po dito sa may Palawan area. Asahan po natin ang good weather conditions sa mga susunod na oras, pero ang mga posibilidad pa rin ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidat pagkulog, lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At mga kababayan, inaabisuhan naman po ang ng Pag-asa ang kababayan natin sa Northern Luzon dahil nakataas po ang gale warning ng ahensya, partikular dito sa may seaboards ng Northern Luzon. Makakaranas po kayo ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Paalala lamang po, lalo na sa may maliliit na sasakyang pandagat, iwasan muna ang mamalaot sa naturang seaboards. Alamin ang pinakahuling balita kaugnay sa bagyong Hagupit yan matapos ang isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Update naman tayo kay Bagyong Hagupit kaninang alas 8 ng umaga, huli pong namataan. Ito nga si Bagyong Hagupit sa layong 2,405 kilometers. Silangan po yan ng Mindanao. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin nasa 75 kilometers per hour. At ang gustiness o yung pagbugso ng hangin, papalo po yan sa 90 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos ito west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois ay bahagyang bumilis. Ito nga si Bagyong Hagupit at inaasahan nga po na Thursday morning ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dalawang senaryo naman ang inaasahan mula dito. Una, sa pagpasok po ng Bagyong Hagupit sa ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan na magre-recurve ito nga Bagyong Hagupit at dumiretso po yan sa Japan kung hihina ang high pressure area dito po yan sa may hilagang bahagi ng bansa. Pangalawang senaryo na tinitingnan ng Pag-asa, kung sakaling nga malakas pa rin ang presensya ng high pressure area dito, malaki po ang tsansa na ito nga si Bagyong Hagupit ay tumawid yan dito sa may Visayas area. Ibig sabihin, tatamaan po nito ang landmass ng Visayas. Inaasahan na papasok ito sa ating boundary Huwebes ng umaga. Lilinawin lamang natin kaugnay sa mga nagkalat na balita sa social media. Maaaring hindi kasing lakas ni Yolanda si Hagupit pero inaasahan na madedevelop ito bilang typhoon category. May kalayuan pa ang lokasyon nito ni Hagupit kaya patuloy dapat ang monitoring dito gaya ng ginagawa ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DWST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang tanghali.